Inis na nga pala natin yung panglabas na itsura nitong makina. Ready na para i-kondisyon naman yung loob. Mukhang first time lang to nalinis pagkatapos ilabas sa kasa. Kaya ganitong kakapal yung lupa. Kaya para masimulan na rin natin to itayo sa mga susunod na video, tinanggal ko na nga pala lahat ng libag. At para makita nyo na rin yung mga pangdiinan natin na pyesa na isasalpak dito kay Project MXI Carb. Ito nga pala yung mga TRC parts. Medyo ididiin lang natin ng bahagya para siguradong hanggang pagtulog nakangiti yung mapagbibigyan. Bali, ito na nga pala yung day 4 ng offline pagpapapogi natin dito sa ipapamana ko sa inyong motor, itong Yamaha MX Carb 125. Dahil plano ko nga palang araw-arawin yung pagbubuo dito hanggang sa matapos, kaya sinimulan ko na nga pala habang maaga pa. Kaya para makita natin kung anong klaseng sorpresa yung nag-aantay sa atin dito sa panggilid, inisa-isa ko na nga palang kalasin yung crankcase ball. Medyo nakahara nga pala ng bahagya tong center stand, kaya tinanggal ko muna yung spring para mahugot yung ehe nito. Nakakabit pa nga pala yung mga clamp nitong cable, kaya isa-isa ko na rin tinanggal. May circlip nalak nga pala dito sa pinakadulo ng shop nitong center stand. Sinikwat ko lang yan ng flat screw. Sa itsura pa lang nitong center stand, mukhang mapapalaban tayo dito sa sobrang kapal ng dumi. Kaya binabarang ko muna nitong MTX na anti-rust. Tapos bagyang pokpok lang muna kung medyo gagalaw. Mukhang negative tayo dito sa part na to. At para maituloy nga pala natin yung ibang pwedeng gawin, tinanggal ko na nga pala lahat ng bolt nitong CVT cover. Medyo nagtataka lang ako dito dahil kahit natanggal na naman natin lahat ng bolt, ayaw talaga mahugot. Mukhang kumapit na maigi yung mga dowel guide nito sa mga butas, kaya medyo pahirapan talaga matanggal. Kaya para mabigyan natin ng magandang puwersa, sinalpakan ko lang ng flat screw dito sa may butas, saka ako tinulak. At ito nga pala yung sumalubong sa atin na kondisyon nitong panggilid. Yung inaasahan ko na magiging change all dito, pero nagkakamali pala ako, mukhang kapapalit lang. Halos bago pa kasi yung kondisyon ng ilang piyesang nakakabit dito, pati yung mga spring. Kaso mukhang pinanggigilan yung pagkakabit nitong lock nut nitong pulley dahil sobrang hirap na tanggalin ng pinaka-guide. Halos dapat ko sana tong matatanggal, lalo na nahugot na naman yung lock nut. Mukhang medyo napangiwiri ng bahagya tong pinaka-spline dahil hindi mo kasi siya matatanggal ng diretso, kailangan mo pang uga-ugain. Kaya nung nahugot na nga pala natin, kinapa ko lang kung may kanto na, buti all goods pa naman. Sunod na nga pala natin kakalasin itong bell naman, kaya tinanggal ko na nga rin pala yung lock nut niyan, sabay ka pa sa loob ng clutch bell. Mukhang kakapalit lang ng lining na nakasalpak dito, pati na rin yung center spring kasi bago pa talaga yung itsura. Yung akala kong smooth lang natin matatanggal lahat, pero nagkakamali pala ako, stack up kasi yung bushing nito pati yung backplate. Dahil wala nga pala tayong clamp puller, kaya manghihiram muna tayo sa tropa, tignan natin kung uubra. Magpapalit nga rin pala tayo ng brake arm set, kaya tinanggal ko na nga pala yung alloy na nakakabit dito. Pero kagaya din pala to dun sa bushing ng pulley, pahirapan din kasi matanggal, kaya nilakihan ko muna yung pinakabutas. Hindi naman to napabayaan sa labas ng bahay dahil nasa loob kasi to ng garahe, pero medyo maraming parts na stock up. Buti na lang talaga marami tayong kaibigan na mapagmahal, napakadali kasing humingi ng tulong lalo na kapag kailangan. Bali sinubukan nga muna pala namin to gamitan nitong clamp puller, baka sakaling tumalab, kaso kusa nang nayuyupi yung backplate. Kaya dito na lang namin winelding sa pinaka-bushing, tapos straight lang yung pagpalo para hindi magka-damage yung sigunyal. Yung tipong kakatapos lang masolusyonan yung stock up na bushing, pati yung center stand, meron pang muntikan dumagdag. Medyo pinakaba ko nito ng very light. Sobrang kunat kasi nitong lock nut nitong magneto. Ayaw talaga matanggal sa impact. Pero sumuko rin naman siya nung bahagya lang natin pinukpok ng martilyo para lang kahit papano matinag. Kaya nang natanggal na nga pala natin yung lock nut, ipinasok ko na nga pala yung puller dito. Sabay pitik lang ng impact. Buti na lang hindi na to dumagdag sa sakit ng ulo dahil natanggal din agad natin. At ito nga pala yung sorpresang sumalubong sa akin sa itsura nitong stator. Sobrang grabing dumi. Kaya para masimulan na nga pala natin to i-deep cleaning, inisa-isa ko na nga pala tanggalin yung mga tornilyong nakakabit dito sa stator. Mukhang ito yung first time na natanggal yung magneto. Sobrang grabe kasing naipon na dumi dito sa loob. Sobrang kukunat na rin tanggalin ng mga allen bolt na nakasalpa, kaya bawat tanggal ko pinupokpok ko muna para matinag ng bahagya. Isang pagkakamali lang sa pitik, literal talaga nasasakit yung ulo mo dahil sobrang hirap talaga tanggalin yan. Buti na lang nakaraos tayo dito sa pagbabaklas, kaya masisimulan na rin natin to ngayon linisin. Parang ito pa lang yung project bike na bubuin natin na nagpasakit sa ulo ko sa sobrang daming stock up na parts. Bali nilagyan ko muna nga pala ng plastic tong butas ng manifold para hindi pasukan ng tubig. Wala pa nga pala tayo nabibiling mga head gasket nito, kaya sinimulan ko muna linisin. Bukas na natin i-refresh. At ito nga pala yung ginagamit natin para mapaputi yung mga naglilibag na makina, MTX na degreaser. Dahil ini-spray ko nga pala to direkta sa gusto kong linisin, kaya sinalin muna natin dito sa sprayer. Bukod nga pala sa natatanggal niya yung mga namumuong langis dito sa makina, pinapaputi niya rin yung crankshell. Kaya kahit na may mga natuyong langis yung makina, sobrang bilis na
na lang ng trabaho natin dahil dito sa ginagamit kong chemical. Bali ganito nga pala yung ginagawa ko dyan. Rekta ko lang ini-spray tapos bagya ko lang kukuskusin itong brush. Sabay babanlawan ko ng tubig para makita pa natin kung saang pang part yung malibag. Saka ako uulitin yung ginawa ko kanina. Dahil hindi rin kasi talaga biro yung libag nito kaya halos nakatatlong beses tayo umulit dun sa ginagawa ko. Kaya yung itsura nito kanina na halos hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Medyo malaki na rin naman yung nagbago sa ngayon. Kaya kung problemado ka rin sa dungis ng motor mo, subukan mo tong ginagamit natin. Baka ito na yung magpapagaan sa trabaho mo. At habang naglilinis nga pala tayo, saktong dumating na nga pala yung ibang piyesang gagamitin natin dito kay Project MX Carb. Dahil gusto ko hanggang pagtulog nakangiti yung mapipili natin mapamanahan nito, kaya medyo ididiin natin ang bahagya. Karamihan ng mga parts na isasalpak natin, syempre TRC yan. Dumating na nga pala yung mga piyesang gagamitin natin dito kay Project MX Carb. Dahil marami kasing nag-request nun sa una natin video. Ayan, Malaysian yung request nyo. Ito yung gagawin natin dito. So ayan, TRC na Raisin CNC mags pang Malaysian size 17. Ayan. So bukod dito sa mags na gagamitin natin, ayan, dumating na rin pati yung disc. Ayan, yung display na gagamitin natin, TRC rin yan para medyo madindin talaga. So magto 245mm tayo na disc, tapos sa caliper natin, ayan, TRC rin na kulay black. So ito yung gagamitin natin caliper, 4-pot. Ayan, TRC rin yan. Swerte talaga makakakuha nito. Ayan, 4-pot. Tapos ayan, pati itong front shock, papakita na rin natin. Ito yung tube na gagamitin natin, pambiyahe. Tapos itong rear shock. Yan, yung kulay ng rear shock natin. So dahil medyo hinapon na nga pala tayo, hindi na natin na-refresh tong makina. Pero bukas, i-refresh natin to. Tapos ipapakabit na rin natin yung gulong dito sa mags para tuloy-tuloy na rin tayo sa pagsasalpak ng pyesa nito. Tapos mamayang gabi kasi kukunin na rin natin yung batalya nito. Kaya sa mga susunod na araw, sigurado itatayo na natin to.